rin yung galit. Presiding officer declares a brief recess. So yun, nung bumalik sila, ganun pa rin. Tinuloy pa rin niya yung kanya, yung speech niya na under attack. Problema, kumita na yan eh. NBI Academy. So, magkaroon kami na Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So sa akin lang, Mr. Presiding Officer, simple lang eh. What was the intention here? To distract the minority floor leader, who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. So dalawa lang kami. So you wanna distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makapag-aral. Yung ba intention? Parang inaamin niya na dalawa lang sila lawyer na DDS. Kumaga dalawa lang sila lawyer na bias. Kasi lawyer rin naman si Kiko. Lawyer rin naman si Cheese. Pero objective ba mga ito? Parang sila na lang ang defender ni Sara Duterte. Na parang inamin rin niya na bias sila. Is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. Kapos sinabi ni Alan niyang, sige lang, patungkol doon sa SEA Game na iimbestiga ng NBI. Sige lang, sabi ilang beses sinabi. Go on. Pagkatapos, sumunod tumayo itong kanyang kapatid, si Pia, dadrama na naman. Sinabi na nga ni kapatid niya si Caldero na sige lang. Tapos tsaka ka pa tumayo para magsalita, maglitanya ka na naman. Dapat hindi ka na sumigunda doon sa salita ni Cayetano. Total naman, willing naman si Cayetano imbestigahan yung SEA Game na 10 billion na pinag-uusapan ayon kay Director Matibag ng NBI. Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press ko na kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Kung hindi pa ninindak yun, then I don't know what is. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yun. Di tayo tanga. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, umanda ka sa akin ngayon. Pagdating mo, ganun ba? Gaganti na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. Thank you, Senator Judge Pia. We deserve better. A Senate without the Cayetanos. Even a Congress without the Cayetanos. Kahit sa Kongreso, wag iboto mga yan. Ha? So, yan. Nagmamakaawa. We deserve better than this. Akala niya kung magsalita siya, lahat ng mga senador magsasalita na.
in support of the dignity, integrity, credibility, and the institution that is the Senate of the Philippines. Wala. After that, wala. Tuloy na tayo. Kumbaga, sige, tapos na tayo sa drama, tapos na tayo sa distraction, tuloy. O wala na, tinan nyo, wala na nagsalita. What is the pleasure of Senator Judge Alan Cayetano? Siya na naman. Basta after that, sa nakita nyo kahapon, wala na. Natuloy na sila sa trial. Natuloy na sa... So pinalabas yung video na 1 minute yung sinasabi ni Senator Pia na nag-press conference itong si NBA Director Atty. Matibag. Yun nga, binanggit niya ron, meron dumating na bagong balita sa amin. Kumbaga, kaya iimbestigan nila. Kasi tungkol yung sa insertion na 10 billion na binayaran ng yung private companies, binayaran sila through insertion, ang sabi ni Atty. Matibag. Alam nyo naman, pag insertion dyan maraming nabitag sa flood control, sa iba't ibang mga project ng senador at ng kongresista. Yan kasing insertion, halimbawa, tapos na yung budget, isinisingit nila yan. Hinahanapan nila ng budget. Kasi tapos na nga yung budget Pag na-insert yan, hinahanapan ng budget. Yan, nangyayari, doon nagkakaroon ng corruption. Kaya sabi ni Ping Lacson nung araw, hindi siya kumukuha ng pork Yan ay pinagmumulan ng korupsyon. Di ba nangyari ngayon, sumabog bigla, parang bomba, ang mga korap. Di ba, yung mga flood control, talagang yan, kaya iimbestigan ng NBA, okay lang naman yan. For me, okay yan, para malaman natin yung totoo, kasi nung panahon na yon, ang presidente, si Digong, natatandaan nyo ba, tumakbong presidente yan, ang vice president niya si Cayetano. Kanya lang, hindi pinalit si Cayetano at ang nanalo si Lenny bilang vice president. Ngayon, nabigyan siya ng magandang posisyon. DFA siya nun Kaya, yung nangyari dyan sa Siging, siyempre, siya sa involved si Cayetano doon, kaya iimbestigahan. Hindi, walang yun. Ang NBA trabaho niya, mag-imbestiga lang ng mga pumapasok na mga kaso. Yan ang trabaho ng NBI. To investigate. Naalala nyo, talagang nagkaroon ng konting sigalot yung dalawa na yan, si Matibag at si Cayetano, nang kupin ni Cayetano si Bato. Nandun ang NBA kanya lang sabi ni ni Cayetano, ano ko na siya. At isang nagsalita doon nung araw si Marcoleta. Kaya yung sinasabi ni Pia, dalawa na lang sila kasi yung isa wala na. Yun ang sinasabi niya si Marcoleta yun. Nakakulong na ngayon sa Payata City Jail. Nakita nyo naman. Naka-wheelchair, may nagtutulak pa, naka-best. Papunta sa PGH para magkaroon ng evaluation. So, ano ang finding ng PGH? Hindi naman siya kailangan i-confine. Kaya kahapon, bumalik sila sa Sandigan Bayan sa 3rd Division at binasahan na siya kung saan siya ikukulong. Alam niyo pa, sa marami lumabas sa balita kahapon sa social media, naglalakad na siya. Isipin nyo, pero nung papunta siya ron, nakagano, ganyan lang. Kaya sabi ng mga netizen, may tagatulak pa, naka-wheelchair. Nung mabasa siya na Sandigan, naglalakad na. Nabasahan lang, naglakad na. Pero praise God, praise the Lord. Kasi, yung nararapat para sa kanya, deserve naman niya yun Sabi nga ni Atty. Sal Panelo,
wala naman dapat sisihin kay Marcoleta, kundi si Marcoleta mismo, pinahamak ang kanya sarili. Sino ba si Salvador Panelo, spokesperson ni Digong, ng presidente si Digong? Pati siya binanatan ni Sal Panelo. Kasalanan niya, sabi niya. Kasalanan niya. Kaya wala kang dapat sisihin, Senador Marcoleta, kundi ang sarili mo. Binitag mo ang sarili mo. Sa susunod, sami-sami sa Pampanga. Alam niyo kapwa Kapampangan ko yan eh. Pero hindi ako bilib dyan, maingay lang yan eh. Ang sabi doon sa amin sa mga Kapampangan, sa Pampanga, yung matatanda, bago mo sabihin ng isang salita na makakasakit ka ng damdamin, mag-isip ka ng 10 beses. Kasi pag nagsalita ka na, wala na, hindi mo na mababawi yun. Meron nang nasaktan. Ganyan ang nangyari. Parang ganyan ang estilo ng Kapampangan yung mga matatanda. Ewan ko, siguro hindi naturuan ng kanyang mga lola yan. Si Marcoleta, kaya nagyabang doon sa